Mga kaoso, muntik nang magtala ng triple-double stats si Lolo Bron laban sa Sixers. Meron siyang 31 punto with 10 sa 16 na shooting sa field, na may 8 boards and 9 na assist. Nagkaroon na naman ng bagong accomplishment si Lolo Bron. Pang number 6 na siya sa steals, kailangan na lang niya ng 134 na steals para maunahan si Gary Payton sa pang-5. Nabigyan ng magandang playing time si Bronny James, nakapaglaro ng 15 minuto. Ang problema, hindi maganda ang shooting percentage niya sa court with 0 out of 3 shooting and 3 turnovers. Halatang kinakabahan pa siya pumasa at walang kumpiyansa tumira. Ang most improved player na si Tyrese Maxey laban sa Lakers ay gumawa ng 43 puntos para buhatin yung Sixers. Nag-average si Maxey ng 34 na punto sa nakaraan nilang 10 laro. Parang ginawang bata yung mga defenders ng Lakers. Binibasic lang. Partida wala pa sila Paul George and Joel Embiid sa lineup. Simula nung nawala si Anthony Davis sa court, nawalan na ng inside presence ang Lakers. Hindi kinaya ni Jackson Hayes at Christian Coloco ang inside paint. Grabing pangmamama ang ginawa ni Yabusele. Kaya natalo ang Lakers dahil sa kanilang turnovers. Nagtala sila ng 22 turnover sa buong laro at siyam lang sa Sixers. Dahil sa pagkatalo ngayon, nang nanghihingi na naman si Anthony Davis ng another big man before the deadline. Grabe ginawa ni Anthony Davis over the last 4 na laro nila, averaging 32 puntos sa 58% shooting, 15 rebound at 2 blocks. Currently, Lakers is at 5th spot. Kailangan nila manalo sa next game para magstay sila sa same spot. If not, they will drop sa 6th spot. Buti na lang Wizards yung next game nila. Pero need pa rin nila ng preparation para manalo. Also, nasa ika-10 pwesto ang Lakers this month sa buong NBA.